Musta yan, babes? So ayun, ito na yung last day ko. Ngayong araw is Miyerkules, half day lang ako ngayon. So ang nangyari kasi, may dapat ang last day ko Friday pa. Kaso may 2.5 pa daw kung natitirang yon siya. Ang gagawin ibabawas na. Kaya unexpectedly, last day ko today. Ayan, mag-in muna tayo yung tips. Yeah. Last in. Ay. Isang Myanmar nagbabay na sa akin. So ayun, after ng 3 years ng pagtatrabaho, yung hirap lahat, basta lahat na. Ayan, matatapos na yung kontrata natin. Excited na masaya na halo-halo yung nararamdaman ko kasi finally last day na. So last day na, salamat Korea. Tama ko kayo ngayon sa aking trabaho. Ito yung pinaka-pesto ko, lagi nyo na itong nakikita. Last day na, isama ko na kayo ngayon. Ay, yun na natin muna buksan yung pintuan kasi malamig. Mga boss ko, mga kudyang din ko. Annyeonghaseyo! Yo! Kudyang din ko yan. Mabait yan. Una kong ginagawa sa umaga, pagpasok ko na, inuusan ko lang yung kompresor. Iba na yung lamig dito sa South Korea. Autumn pa lang pero, ay go. Yan, ganun lang. Jengnim, sigum, onor은 중심 가지만요. 마지막 날이에요. 오늘 마지막 날이라고? 지금 오늘은요. Nagsabi na ako dun sa dalawang project name ko na ngayong araw na lang talaga ako at hanggang mamayang tanghali na lang ako. So ayun, ganun talaga siguro yung pips. Sa totoo lang yung mga kasama ko dito sa trabaho, lahat ng Pinoy halos, parang nalulungkot ako. Lahat ng Pinoy sinasabi sa akin na huwag na talaga muna ako muna kasi magulo nga daw talaga sa Pinas. Mahal din ang mga bilihin, halos parehas lang dito, lalo na sa mga goods, ang mga pagkain. Siguro talagang hanggang dito na lang yung journey ko at sobra akong nagpapasalamat na binigyan ako ng pagkakataon ni Lord. Pinexperience sa akin itong Korea. Yun lang siguro gusto kong sabihin sa inyong lahat, sa lahat ng nangangarap pumunta ng South Korea or kahit OFW sa ibang bansa, mag-OFW kayo, basta lagi nyo lang isipin or lagi nyo lang tatandaan kung ano yung ipinunta nyo dito sa ibang bansa or yung ipupunta nyo sa ibang bansa. Dapat dun lang kayo naka-stick, huwag kayong magbabago kasi kapag nagbago na kayo magiging hindi diretso yung goal. Kumbaga hindi nyo makukuha yung goal nyo talaga. So talaga yung ako naman kasi talaga ang plano ko talaga bago ako umalis ng Pinas, 3 years lang, nag-isip-isip ako ng mga 1 year ko dito, yung bago pala ako 1 year, kaka 1 year ko lang, sabi ko why not magdagdag pa ako ng another 1 year and 10 months. Pero nung nakaalis na kasi ako dun sa unang company ko, napagtanto ko na at sa palagi ko naman na okay na siguro talaga yung 3 years. So ayun, yun lang yung pips. Ang ganda na ng puno, medyo naninilaw na. So mga next upload ko baka more on travel na tayo kasi meron pa akong 14 days, actually 16 days pa mag-stay dito sa Korea bago ko umuwi. So yun. Thank you ulit Korea. Woo! Pag wala kaming gawa sa umaga yung tips, ito muna yung nangyayari. Yan. Nanonood lang ng mga sa aksidente. Yung sila dun, nanonood-nood lang kami. Yan, may dumating na nagawa. Yan yung minantay namin sa umaga madalas dito. Nantay lang namin yung baba na gawa.
Saka kami may mag-start ng trabaho. Yung tips, habang nanonood kami rito ng TV, nagpapainit ito sa heater. Nag-abot si tanda ng tsaa. First time niya itong ginawa actually. Pero inaalok niya naman ako minsan ng mga tsaa na nasa cabinet niya. Pero first time niya itong ginawa. Abot siya ng tsaa. Binigyan niya kami lahat. Pati yung isang kasama ko na nasa sa gilid. Sila ngayon nainom na rin ng tsaa. Inom sila ng tsaa. Maganda kasi ito habang malamig panahon. Nakatulong sa lalamunan. So wala kasing magawa ngayon. No? Kain na naman kami ng Kingo Fruit. Wow. So dyan yung mga screen dalawa na yan. May kumakain ng Kingo Fruit. Pagkatapos kumain nung kumakain pa nga si tanda doon, no? Padaling namin. Patapos namin kumain ng Kingo Fruit. Kape naman. Wala pa kaming gawa. Yung ginaba kanina, isang piraso lang na potol na namin. Mabilis lang. Break muna, wala pang nagagawa. 2 oras na kami mahigit na nakatambay. Grabe yung last day ko. Puro tambay ako. Pakita ko lang sa inyo yung tips, yung lagi kong pinagmamasdan kapag break time, ganyan, kapag coffee time. Ito yun. So, lagi akong nakatingin dito sa bundok na to. Yan o. Yan yung lagi kong nakikita rito. Lapit kami sa highway, kaya makikita nyo yung mga sasakyan. So yan. Yan yung puno nung prutas na kinakain namin. Hindi ko alam kung prutas o siguro prutas yun. Yan. Kaya kape, habang malamig-lamig ang panahon. Ay go, last day. Yan tips, papakita ko sa inyo kung paano nagre-refill yung mga Koreano. Yung pudyang nimlong namin ang gumagawa niyan pag ganyan, kasi medyo delikado yan. Anak lang yan. Dito lang. Kung mga gustong pumasok sa salaminan yan, meron ako idea. Yan sila nagre-refill. Ipin lang yan. Ito sa kabila para makita. Hindi lang papasok sa kailangan maingat kayo dyan, saka dapat attentive kayo pag nagaganyan kasi hindi natin alam ang pwedeng mangyari. Tutulak lang ng konti. Ayos na. Ayan, na-refill na siya. Umiri nga pala yung nire-refill na yan, pero minsan doon din naglalagay. Yan, dyan. Dyan. Na kami naglalagay minsan. Ito lang yung refill ngayon kasi halos puno yung mga nandun. Puno na siya. And tips, mag-11 na oh. Gusto ko sana mag-video nung last trabaho ko dito. Kaso hindi ako pinagbibigyan. May cut kami kanina, 1 piraso lang. Hindi ko na binidyo kasi 1 piraso lang yun. So ngayon, nag-refill na kami tapos wala pa rin binababang gawa. Hindi ko alam kung pinagpapahinga na ba talaga ako. Ay go. Wala akong mapakita sa inyo ng last trabaho ko. Gusto ko sana magkaroon ng video na ay, last work ko ba? Parang ganon. Tulad din man nakita ko sa ibang mga vlogger. Kaso wala eh. Isa pala yung cut namin. Ay go, pabira ako. 11 na 1 oras na lang. Ay go. Yan yung tips. Mayroon nang binaba ngayon na trabaho. Tingnan natin ko ilang piraso. Ang dami. Mga 6 na piraso yun. Mapapakita ko na sa inyo yung ginagawa namin dito. Sa wakas. Ang lamig na talaga. Buti na lang may heater na dito.